Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Nasa panahon po tayo ng ating midweek encounter with God. Ang ating pong pagbulay-bulayan ay matatagpuan po natin sa Roma chapter 15, verse 13. Ganito po ang sinasabi: "Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-uumapaw ang inyong pag-asa at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo." Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Samahan niyo po kami na maunawaan po namin, maintindihan po namin ang mga bagay na ito na gusto niyo pong iparating sa amin sa bawat isa na makikinig po nito, Panginoon, ay magkaroon po kami ng kagalakan, magkaroon po kami ng pagtitiwala sa iyo. Samahan niyo po kami at gamitin niyo po ang iyong mga salita na maging pagpapala po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating pong topic ngayon, mga kapatid, mag-focus tayo sa pag-asa. Meron po tayong tatlong mahahalagang bagay na makakatulong po sa ating mga situation at sa ating mga pinagdadaanan po sa buhay. Ang una po, dahil ang pag-asa ay magdudulot ng saya sa ating puso. Kung puro tayo negatibo, puro problema, stress ang ating iniisip, hindi po tayo masaya, mas lalo lang tayong malulungkot. Sa ating pananaw o kakayahan, minsan maiisip natin na wala na tong pag-asa. Hindi na ako makakabangon. Hindi na ako aasinso. Hindi na ako makakapagtapos. Hindi na ako gagaling. Hindi na ako makakaalis dito. Ngunit mga kapatid, tignan natin ang pag-asa. Lumingon tayo sa pag-asa. Dalhin natin ang ating isip sa isang malinaw, tiyak at positibong paraan, dahil ang Diyos ang tunay nating pag-asa at bukal ng pag-asa. Sa Kanya tayo umasa at magtiwala. Gagaan ang ating pakiramdam at sasaya ang ating puso. Sabi nga sa ating teksto, mga kapatid, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang ang mag-uumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Walang hindi kaya si Lord, lahat kaya niya. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Siya ang tunay nating pag-asa. Pangalawa, mga kapatid, na gusto ko pong dalhin sa inyo sa gabing ito, dahil ang pag-asa ay hindi magpapahina ng loob, kundi mas nagpapalakas ng loob. Kapag dinoduplicate natin ang ating mga problema, yung ating sakit ng iba, sa paliwanag nila na may cancer sila, hindi sila mabubuhay, kaya panghihinaan na tayo ng loob. Kasi dinuplicate ang buhay natin sa kanila. Dahil nakapokus sila sa negative na situation, sa pag-iisip na wala na talagang pag-asa.
kaya hihina din tayo. Sa pag-asa mga kapatid, ibig sabihin nito, ito ay ang patuloy kang umasa, mananalig ng may magagawa pa at may solusyon pa. Meaning, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa buhay. Tuloy lang, mag-focus tayo sa pag-asa para hindi tayo mawalan ng lakas ng loob. Mga kapatid, anuman ang ating pinagdadaanan ngayon, financial man, physical health man, family problem man, emotional man, don't lose hope dahil may Diyos na nakakakita ng ating situation. Siya ang ating rescuer at hindi niya pababayaan, lalo na ang may takot at umaasa sa Kanya. Sabi nga mga kapatid sa Awit chapter 33 verse 18 to 20, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaan sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Tanging si Yahweh lamang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang siya. Pangatlong bagay po na gusto kong dalhin sa inyo sa gabing ito mga kapatid, dahil ang pag-asa ay motivation para ipagpatuloy natin ang ating mga ginagawa. Halimbawa, bakit naglagay ang Diyos ng matatalino? Bakit naglagay ang Diyos ng mga mayayaman at ng mga profesional, ng mga businessman, ng mga matatapang at malalakas ang loob, para ang mga ito ang ating motivation upang mangarap din at ipagpatuloy yung ating ginagawa. Kaya may pagkakataon na sinasabi natin balang araw magiging professional din ako, maging mayaman din ako, makakapagtayo din ako ng bahay. Dahil ito mga kapatid, sa motivation na nakikita natin sa mga taong nakapokus sa pag-asa. Doon tayo mag-focus sa mga nakakatulong sa atin para lumago at lalo tayong lumalim sa Panginoon. Gawin silang motivation upang mas lalo tayong aalab sa paglilingkod sa Diyos. Dapat meron tayong tinitignan na motivation para ipagpatuloy natin, para maging masaya nating tinitignan ang ating future. Higit nating tignan ang motivation ng ating buhay ay ang ating Diyos. Dahil siya ang malakas, makapangyarihan, puno ng pagmamahal, tagapagligtas, at ang pag-asa natin. Patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng mga kapatiran nating pananampalataya upang sa ganon tayo mismo ay makikita natin na sila din ay makakatulong sa atin at sila din ay maging motivation natin upang tayo ay makapagpatuloy sa atin.
Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ang ating aplikasyon ngayon, mamuhay tayong may pagtitiwala sa Diyos dahil siya lang ang ating tunay na pag-asa at bukal ng pag-asa. Hindi maiwasang malungkot, makaramdam ng pag-iisa at kawalan ng ganang mangarap. Hindi maiwasang umiyak, matakot, ma-stress, mabalisa, subalit sadyang ganito ang buhay sa mundo. Subalit hanggat niloob tayo ng Diyos na mabuhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa mga kapatid. Huwag mag-focus sa nakaraan. Mag-move on. Maging positibo at buong pusong magtiwala sa Diyos na kaya niyang pagandahin, payabungin, palaguin ang ating mga buhay. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Kanya na anuman ang sitwasyon na meron tayo, anuman yung kinalalagyan natin ngayon, anuman yung nararamdaman nating sakit, anuman yung takot at pangamba sa buhay natin, merong Diyos na makapangyarihan na puno ng pag-asa at bukal ng pag-asa na siyang magbibigay sa atin ng lakas kung patuloy nating tinitignan yung pag-asa na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Yung pag-asa na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin at doon tayo kumapit upang maranasan natin yung kapangyarihan at himala ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, ang Diyos ang pag-asa natin. Hanapin natin siya, katagpuin natin siya upang ang pag-asang hinahanap natin ay masusumpungan natin sa Kanya at sa patuloy na paglilingkod at pananampalataya natin. Kaya nating harapin, kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng ito sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Hayaan mo na sa gabing ito, kumakatok ka at kinakausap mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Na sa kabila, Panginoon, ng mga pinagdaraanan namin, alam namin, Panginoon, na pagod po kami. Alam namin, Panginoon, na marami kaming ginagawa. Ngunit salamat po, Panginoon, sapagkat pinapalakas niyo po kami. Binibigyan niyo po kami ng pag-asa at ng katatagan upang patuloy po na magtiwala sa patuloy na gagawin mo at magagawa pa, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga salita na ito ay isang
paraan mo, Panginoon, upang manumbalik, Panginoon, ang aming pagtitiwala at lakas. Ito'y paraan, Panginoon, upang kami ay magpatuloy at lagi naming tignan, Panginoon, ang positibo sa aming buhay. At huwag po kaming mag-focus sa mga negatibo sapagkat ito ay magpapahina sa amin. Gawin niyo pong pagpapala ito, Panginoon, sa karamihan sa buhay namin at patuloy po, Panginoon, na ikaw ang pag-asa namin. Sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Masaya, maliko